Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa buhay na binigay mo sa amin, O Diyos. Salamat, Lord, at malusog kami. Kasama namin ang aming pamilya. O Diyos, hindi po kaya ng mga salita ang pasasalamat namin sa iyo sa lahat ng iyong mga ginagawa sa amin. At sa oras na ito, nandito kami, aming Ama. Muli naming ibinababa ang aming mga sarili sa iyong harapan. O Diyos, dalayan ko po na ikaw ang siyang malayang kumilos sa bawat isa sa iyong mga anak na nandito, even yung mga nanonood sa online. I pray in the name of Jesus, O God, that you will just touch every heart, that you will touch every life na nandito, Panginoon. I pray, O Holy Spirit, that you will speak to us this day, O God. Ikaw ang mangusap, ikaw ang magbago sa amin, Banal na Espiritu. Kayo po ang pastol, kayo ang pastor ng New Gen Church. You are our pastor, Holy Spirit of God. Kaya hinihiling namin, nakatagpuin mo ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak na nandito. I pray for a miracle will happen today, Lord God. Magkaroon ng milagro sa lahat ng iyong mga anak na nandito. I pray, O Holy Spirit, that there will be a transformed heart, a transformed mind, a transformed life today, O God. Banal na Espiritu, binibigyan po namin kayo ng karapatan na baguhin ang bawat isa sa amin. At sa pangangaral ng iyong salita, dalayan ko na ikaw, Panginoong Yesus, ang siyang mabigyan ng kalwalhatian, ng mapurihan. Gamitin mo lang ako, Panginoon, for your glory, Lord, as your mouthpiece. At sa oras na ito, I declare that something good is going to happen today. And I declare that the presence of the blood of Jesus is in this place to break every chain, to break every heart, Lord. Panginoon, ikaw magmilagro sa aming lahat. Sa oras na ito pong aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Pwede bang palampakan muna natin ang presensya ng Banal na Espiritu ng ating Diyos sa lugar na ito? Sige po, pwede na tayong makaupo. Pwede bang batiin po muli natin ang ating mga katabi ng magandang umaga sa iyo? Amen. So tayo po ay nagagalak at tayo ay muling nagkasama-sama. We can experience the blessing of God, the mere fact that we are here this day, the mere fact na buhay po tayo, malakas tayo, wala tayong sakit, hindi po kayang tumbasan yan ng anumang pera. So this morning, proceed na tayo sa ating topic. Pakipost po yung aking PowerPoint. So, ang title po ng mensahe ng Panginoon ngayon, basahin nga natin ng sabay-sabay. Malakas po, yung with authority. Get ready, God's breakthrough is coming. And are you ready for it, church? So, we have been tackling kung ilang message na po yung tinakel natin nung nakaraan is about the fire. Kailangan mag-apoy tayong tuloy-tuloy. The other time, it was about revival. The other time, it was about a deeper intimacy with God. So I believe kung tayo po ay nakinig doon sa tatlong message na magkasunod-sunod, I believe we are ready for God's breakthrough. Can I hear an amen? Ano pong ibig sabihin ng breakthrough? The meaning of breakthrough. Sa Tagalog po, pag tinignan nyo yung breakthrough, it means mga pambihirang tagumpay. A breakthrough, according to the dictionary, is an important development or achievement that solve a problem. Example po, yung mga scientists, nag-hope sila ng breakthrough in the search for a cure for cancer. Pag nagkaroon po ng gamot para sa cancer, that's already a breakthrough when it comes sa health ng tao.
Next slide, sabi niya, supernatural breakthrough is unleashing God's power into impossible situation. So, when we're talking about supernatural breakthrough, it involves the power of God. Dito na po pumapasok yung kapangyarihan ng Diyos na siyang kumikilos sa mga imposibleng bagay o imposibleng sitwasyon na meron tayo sa kasalukuyan. Supernatural breakthroughs may include the following. So pwede pong include ang mga ito, no? Sa next slide. Sabi niya, times when someone gets saved. So alam niyo po ba na ang pinaka-supernatural breakthrough, ang number one na pwedeng ma-receive ng isang tao ay yung panahon na siya ay makakilala sa Diyos at siya ay maligtas. The rest will just follow. Pero sabi nga ng Bible, what does it profit or gain a man if he gains the whole world but loses his own soul? So napakahalaga po na yung unang breakthrough na na-receive natin ay yung tayo ay naligtas sa ating mga kasalanan. Sino po ang nakareceive na ng kaligtasan dito? Magsabi ng malakas na amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa kaligtasan na binigay niya sa atin? And then next, we receive a visible answer to their prayer o sa ating mga panalangin. Nagkakaroon tayo ng visible answer kapag mayroon pong breakthrough. No? Matagal mo nang pinagpiprayan and then suddenly, nagkaroon ng breakthrough, pumasok yung milagro ng Diyos sa atin. And then next, we gain victory over a recurring sin. Gains victory over a recurring sin. Meron bang mga kasalanan na paulit-ulit mo pa rin ginagawa? Kahit na sinasabi mong born again ka na, but still you are a slave to a particular sin. So maaaring sinabi mo, Panginoon, sinuko ko na po lahat, pero there is a time in your life na parang bilanggo ka pa rin doon sa kasalanan na yon na ikaw lang ang tanging nakakaalam. Na po? Only God and you knows kung ano ang recurring sin yan. Pag sinabing recurring sin, paulit-ulit ito. Hingi ka ng sorry ngayon, tapos ilang panahon lang or days or even time, hours lang ay nagkakasala ka uli. Para paulit-ulit, you need to have a breakthrough to that sin. And then, we receives a miracle of healing. Sino pong naniniwala na hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin ang ating Diyos? Ang ating Panginoong Yesus, hindi po siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Kung nagpagaling siya noon, even during this time, you can receive your miracle. If you experience supernatural breakthrough in your life. Sino po nangangailangan ng kagalingan dito? Magsabi ng amen. So we need healing. Ano po? Marami pong healing na yan. It may be spiritual, physical, mental, or emotional. And even our finances. Sa next slide, sabi niya, supernatural breakthroughs may include overcoming of obstacles or limitation. Yung parang pagtingin mo sa sarili mo, hindi mo kayang gawin ang isang bagay, limitado ka, no? Parang wala kang tiwala sa sarili mo, napakababa ng pagtingin mo sa iyong kakayanan. When you receive this supernatural breakthrough, nagkakaroon ka ng tagumpay sa lahat ng mga iniisip mong hindi mo kaya. Hindi ko kaya ito. When you receive the supernatural breakthrough from God, yung mga hindi mo kayang gawin para sa kanyang kapurihan, ito ay nagagawa natin. And then next, moving to a new level of promotion. Sino pong nagdi-design ng promotion dito? Kaway-kaway na lang dyan. So when we're talking about promotion, it is not only sa trabaho, sa business, even in our spiritual life, pwede tayong magkaroon ng promotion.
kung dati ay attend ka lang, when you receive this supernatural breakthrough, God is going to use you tremendously. Gagamitin ka ng Diyos if you will allow Him to use you in such a way na ma-amaze ka na lang, Lord, hindi po ako karapat-dapat. Pero here I am, you are using me para may maligtas na mga tao. Next, ano pa? Kayo pong magbasa ng last bullet natin. The impossible becomes possible in the presence of God. Now remember this, yung supernatural breakthrough, ito po ay gawain ng Diyos. Hindi ito gawain ng tao, hindi ito gawain ng pastor o sino pa man. It is the work of the Holy Spirit. And when we have this supernatural breakthrough, bumabagsak po ang presensya ng Diyos na yung mga imposible na dala-dala natin sa oras na ito. I don't know what prayers you have right now. Hindi ko alam kung ano yung mga challenges na pinagdaraanan nyo. But when the presence of God flows, the impossible becomes possible. Now, what is the purpose of a supernatural breakthrough? Ano po ba ang dahilan? Bakit gusto ni Lord na danasin natin yung supernatural breakthrough? Sabi niya dito, a supernatural breakthrough removes all, anong inaalis? All limitation from your life so that the Lord will be glorified. So, isa lang po ang dahilan bakit i-allow ni Lord yung supernatural breakthrough sa buhay ng bawat isa sa atin. So that the Lord will be glorified. Sabihin nga natin, so that the Lord will be, malakas po, isa pa, so that the Lord will be glorified. So that ang Panginoon ang siyang tumanggap ng kapurihan, hindi po tayo. Can I hear an amen? Huwag na huwag mong kukunin ang papuri na nakalaan sa Diyos. Kung ano man ang breakthrough na gagawin ng Panginoon sa iyo at sa iyong pamilya, huwag mong kakalimutan na galing lahat yan sa Diyos. Can I hear an amen? Huwag mong kakalimutan na magpasalamat ka, magpuri ka, at ipahayag mo kung anong ginawa ni Lord sa family ninyo. Because the reason why we have supernatural breakthrough ay para mawala lahat ng limitation na nilalagay ng demonyo sa buhay mo so that the Lord will be glorified. Sabi niya dito, we serve a God who turns impossibilities into reality. He reverses your negative circumstances into positive advantage. So yung pong Diyos natin, yung mga imposible sa atin, sa Kanya po ay nagiging posible. Yung mga negative na pangyayari sa ating mga buhay, yan po ay nagiging positive advantage sa atin. Parang paningin natin, parang ganito naman, ganyan, lahat, mga complaints po natin. But when you receive a supernatural breakthrough, nararamdaman mo na yung mga negatibong inaalaw ng Diyos sa buhay mo, they will eventually turn into your positive advantage. Meron po ba tayong natututunan, church? Okay, so what are the signs God is preparing you for a breakthrough? I-check nyo po kung alin dyan yung applicable sa inyo. Number 1, challenges keep coming. Kapatid, sa oras bang ito, marami kang mga pagsubok na pinagdaraanan. Pagkatapos ng isa, meron na naman. Tapos yung luha mo, sinasabi mo kay Lord, Lord, ubus na ang luha ko. Kailan matatapos ang mga challenges na to, ang mga pagsubok na to? Kapatid, malapit ka na sa breakthrough mo. Amen? Sabi niya, God may allow you to be tested so much that you would reach to the point of breaking. Para kang isang goma na sobra na yung pagkakahila na muntik-muntikan ka ng maputol. But remember, kahit ano pong challenges ang inaalaw ng Diyos, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Because the Bible says, I will never leave you nor forsake you. Kaya kung ano man ang pagsubok na meron ka,
baka sign yan that God is preparing you for your breakthrough. Number 2, God seems silent lately. Do you feel bad that God does not seem to hear your prayers lately? Sino pong nandito na parang hindi sinasagot ni Lord ang mga prayers natin? Meron po ba? Meron, yes. Salamat po sa mga kamay na yan. But there will be times na parang God seems to be silent. Lord, nasaan ka? Di ba may awit pa na, natutulog ba ang Diyos? Di ba? May awit pang ganon, pero the Lord, ang sabi po sa Bible, the Lord neither slumber nor sleep. Hindi siya natutulog kailanman kasi He is God. And He is always looking upon us kung ano po yung sitwasyon natin. Kaya lang, maybe the Lord is delaying the answer for a reason. Tinitest niya yung faith natin kung magiging matapat ba tayo in spite ng mga delays, God divines delays, ano po. So, if God seems silent lately, palagay ko, the Lord is preparing you for a breakthrough. Number 3, basahin po ninyo malakas. God takes away harmful people and things from your life, removing the people, activities, and other things that are influencing you negatively. This could be those that distract you from fulfilling your calling in life. Meron bang inalis si Lord sa iyo? Kaibigan, or maybe mga influencer, mga tao na pilit kang hinihila sa kasalanan, hinihila kang palayo sa Lord. Before the breakthrough will come, the Lord will take away harmful people. Take note, harmful people. Ibig sabihin, hindi sila makakatulong sa iyo because they are influencing you negatively. So wag na po kayong magtaka kung bakit meron kayong mga kaibigan, may mga kasama sa work or sino pa man na dati ay kasama mo at sila yung nagiging dahilan bakit palayo ka ng palayo kay Lord, because the Lord is preparing you for your breakthrough. Aalisin po ni Lord lahat ng hadlang para maranasan mo ang iyong breakthrough. Even things, yung mga ginagawa natin na hindi po nakakapagbigay ng kalwalhatian sa Diyos, be ready. Because the Lord will take away harmful people and things from your life. Number 4. Next slide. The Lord disciplines you. God will allow you to be broken in pain if you continue to live in sin. It is not because He hates you, but because He loves you. Sa kasalukuyan, nakakaranas po ba kayo ng disiplina ng Diyos? Sa ating mga magulang, kapag ka ang anak mo ay hindi gumagawa ng tama, siguradong kung mabuti kang parents, ididiscipline mo po yan. Tuturuan mo, even to the point that you're going to give consequences sa mga kasalanan nila because you love them. Pag pinabayaan mo ang mga anak mo na gumagawa ng mali, abay, anong klaseng magulang ka? Because you're allowing your children na mapahamak. So ang Diyos po, ganon din siya. Because we are His children, pag lumilihis na ng landas ang isa sa kanyang mga anak, then may kasama na pong disiplina yan. Anong klaseng disiplina? Maybe mga pagsubok, mga pains, Pero the Lord is allowing it, not because He hates you, but because He loves you. Sino pong naniniwala dito na mahal kayo ni Lord? Magsabi kayo ng amen. So the Lord loves you even if you are being disciplined. Number 5, you are humbled to repentance. So ikaw ay nililid ng Panginoon na pagsisihan mo na lahat ng mga kasalanan mo. God will allow painful circumstances to give up your sins and repent completely. However, you can only truly repent if you humble yourself before the Lord, admitting that you have been wrong and asking for forgiveness. Kapatid, before the breakthrough will come, you need to learn how to humble yourself.
You need to learn na magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos at kung may mga kasalanan ka, you need to learn how to confess them and admit that you have been wrong and ask for forgiveness. And then number 6, your hunger for God's presence increases. As you commit your life to God, you will notice that you become hungry for more of Him. Pag tayo nagkakaroon ng matinding pagkagutom sa Diyos, nagkakaroon ka ng matinding pagnanasa na makilala mo siya, maranasan mo ang kanyang presensya, kasama na po yung number 7 doon. Your passion for studying God's Word is renewed. Dati hindi mo pinapansin ang Word of God. Pero ngayon, hindi mo kayang hindi magbasa ng salita ng Diyos on a daily basis. And then number 8, you have that conviction to be more prayerful. So, hindi ka lang nagugutom sa Diyos, talagang pinapakita mo na gutom ka because you love His Word, you meditate on His Word. Pag sa church, ayaw mong nag-absent ka, no? Kung minsan, may mga situation na kailangan mong wala sa church, but still, nag-aano pa rin po kayo sa online, nag-attend kayo ng mga cell group, meron kayong mga personal devotion sa Panginoon. Why? Because you are hungry for God's presence. Nagkakaroon ka ng conviction na mas lalo kang maging prayerful. And then these are signs that God is preparing you for a spiritual breakthrough. And then number 9, healing comes through a recommitment to the Lord. So nagkakaroon ng paglilinis, and then nagkakaroon ng deeper desire for the presence of God, at nagkakaroon tayo ng recommitment. Ibig sabihin, muli mong isinusuko ang buhay mo sa Panginoon, nagiging handa ka na so that when the breakthrough will come, you are a chosen vessel of God. Amen. So, number 10, God reveals His purpose for your pain. You finally understand the reason behind your previous pain. Ano ba yung mga pinagdaanan mo nitong nakaraan? Noong pandemic, ang dami po sa atin ang nakaranas ng mga painful experience, Yung iba namatayan, yung iba nawalan ng trabaho, yung iba bumagsak mga businesses nila, yung iba nagkasakit and everything. Painful experience. Before your breakthrough will come, the Lord will reveal His purpose. Bakit dinanas mo ang mga pain na yan? So they are mere preparation for the coming of God's breakthrough in your life. So ano pong klaseng breakthrough ang kailangan natin? Checklist ulit tayo. What kind of breakthrough do you need? Ano bang mga breakthrough ang kailangan mo? Do you need a breakthrough in spiritual life? Sa ministry? Dati nag-aapoy ka kay Lord, ngayon ay nanlalamig ka na? Wala ka ng apoy, kagaya po ng preaching last Sunday, we need the fire from the Holy Spirit. Yung ministry mo ay napabayaan mo na. So hindi ka naka-committed kagaya ng dati. So parang unti-unti ay lumilipas yung dati mong kasigasigan, dati mong apoy sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon, parang sinisingit mo na lang sa yung schedule yung para kay Lord. Wala na yung dati mong apoy when it comes to your relationship with God. Do you need a breakthrough? An answer to a problem? Meron ka bang problema sa kasalukuyan na kailangan mo ng sagot? Meron ka bang pangangailangan sa iyong school, a breakthrough in school, maybe sa iyong pag-aaral, kailangan mong makapasa sa board exam, kailangan mong makapasa sa iyong pag-aaral, sa iyong thesis, kailangan mong mag-level up when it comes to your season in school. You need a breakthrough in your job, in your business. Nangangailangan ka ba ng breakthrough sa iyong trabaho, sa iyong business? Do you need a breakthrough in financial or material provision? Kailangan po ba ninyo ng breakthrough when it comes sa mga financial na pangangailangan natin?
Do you need a breakthrough in health, mental, physical, emotional? Kailangan mo ba ng breakthrough when it comes to your health? Do you need a breakthrough in your love life relationship? Maybe merong mga nandito, may mga problema sila when it comes to their love life. May problema sila sa kanilang asawa or even to their boyfriend or girlfriend relationship. Kayo po ang nakakaalam dyan. But somehow, you need a breakthrough or the supernatural breakthrough from the Lord. And then, naglagay po ako ng isang box pa which refers to others. Kung wala po dyan, ilagay nyo sa others kung ano yung breakthrough na kailangan mo, and then later we're going to pray. Ano po? Sabi niya dito, you have probably been a Christian for a long time and until now, you are still waiting for breakthrough. Or maybe, you envy others who claim they have already experienced God's breakthrough. The question is, when will you experience yours? Sino po ang nandito na gusto niyo nang ma-experience yung mga breakthrough ninyo sa inyong buhay? Magsabi ng amen. So, the question is, when? So, anong gagawin natin? What are the keys to your supernatural breakthrough? The keys to our supernatural breakthrough. Ito po yung mga ilang susi. Marami po ito pero 3 lang yung nilagay ko dito. Number 1, position yourself to receive your breakthrough. Pag sinabing nakaposition ka, talagang pinaghandaan mo yun. Talagang nakaredy ka. Ibig sabihin, hindi kayong taong, ay kung meron, meron. Kung wala, wala, okay lang ako. Hindi po dapat gano'n ang attitude natin. We should have an attitude of expectation from the Lord. Amen. Yung nag-expect ka, Panginoon, meron kang gagawing milagro sa akin. Meron kang gagawing milagro sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aking magulang. So you position yourself. Talagang nire-ready mo ang sarili mo. Ano po? So, when you position yourself to receive your breakthrough, letter A, you have to make sure you are a true child of God. Siguraduhin mong tunay kang anak ng Diyos. Lahat po ng mga tunay na anak ng Diyos dito magsabi ng malakas na Amen. Praise God. At tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. But if you are not sure about your salvation even until now, you have to be sure that you are a true child of God. Dahil sa mga tunay na anak ng Diyos lang po, pinagkakaloob yung mga breakthrough na ganito. Sabi sa John chapter 1 verse 12, basahin po natin ang sabay-sabay. Yet, to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband will, but born of God. We are all children of God. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa privilege na ito? But remember, when you're positioning yourself, ang sabi niya, yun lang mga tumanggap sa Kanya at naniwala sa Kanyang pangalan ang binibigyan ng karapatan na maging tunay na anak ng Diyos. So if you did not yet receive Christ in your heart, you have to receive Him with all your heart at paniwalaan mo na siya ang nagbibigay ng karapatan sa atin para maging anak ng Diyos. Letter B. So yung letter A po, you must make sure you are a child of God. Habang pinuposisyon mo sarili mo, kailangan sigurado ka, no? And then letter B, you must be a clean vessel of God. Ang sabi niya dyan, spiritual cleansing precedes your breakthrough. So kailangan po malinis tayo, no? Malinis tayo sa lahat ng mga karumihan sa atin. Anong sabi sa 1 Corinthians 6 verse 19? Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own.
Huwag po nating kalilimutan na yung mga katawan natin, this is the temple of the Holy Spirit. Hindi natin ito pag-aari. Pinahiram lang po ito. Itong mga katawan na ito ay pag-aari po ng banal na spirito na pinairam sa atin. So we need to take care of this body. Kinakailangan na ito ay malinis. Hindi tayo nananatili sa anumang mga kasalanan. Because if you want breakthrough, ang hinahanap pong vessel ni Lord ay yung may malinis na puso. Letter C, repent of any sins in your life. So, if you want breakthrough, then you must repent of any sins in your life. Kagaya pong sinabi ko kanina, kapag may mga kasalanan tayo, nagiging hadlang po yan sa pagpapala ng Diyos. Now, let us read in 2 Timothy chapter 2, verse 19. Ang sabi niya, nevertheless, God's solid foundation stand firm, sealed with this inscription. The Lord knows those who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. So kapatid, kung talagang ikaw ay tunay na anak ng Diyos, kino-confess mo that you have accepted Christ in your heart, and you are now a true child of God, kinakailangan po na yung buhay natin ay maging malinis sa harapan ng Diyos. So kung ano man ang mga kasalanan na meron tayo, we need to confess unto the Lord and turn away from wickedness. Kapag nangumpisal na po tayo sa harapan ng Diyos sa mga kasalanan natin, wag na nating balikan. Yun ang mahirap. Pagka yan ay kinonfess mo na kay Lord, nag-encounter ka na, lahat, chinyek mo na doon sa sin list, and then dumating ka sa point na binabalikan mo yon, hindi po yon ang kalooban ng Diyos. Amen. Kasi ready ka nire-ready ka ni Lord for that spiritual breakthrough. Paano niyang ibubuhos ang pagpapala sa iyo kung marumi ka? That's why if we commit any kind of sin, we need to immediately confess it to the Lord and turn away from our wickedness. Sabi niya sa next slide, learn to say no to sin. Can I hear an amen po? Wag po tayong maging yung para tayong paulit-ulit, Alam mo namang kasalanan pero ginagawa pa rin. Pwede bang sabihin natin pag may temptation na, agad-agad gumawa po kayo ng paraan, takbuhan niyo yung temptation na yan, layuan ninyo, manalangin na kayo, because without holiness, we can never see the presence of God. So, sabi niya sa Hebrews 12 verse 14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one can see the Lord. So yung requirement para maranasan natin yung spiritual breakthrough, kailangan po malinis tayo. Can I hear an amen, church? So, wag niyo pong hayaan na magkasala kayo. Kung nagkasala kayo, agad-agad hingin niyo ng patawad yan sa Diyos. Huwag kang magtampisaw sa kasalanan, kapatid. Kasi pag nagtampisaw ka dyan, may consequence po ang kasalanan. So sabi nga, spiritual cleansing precedes your breakthrough. So anong gagawin natin? Number 1, you have to to position yourself wherein, alam mo, unang-una, anak ka ng Diyos. Ikalawa, walang pwedeng sabihin ng kaaway sa'yo na ikaw, ganyan ka, ikaw, ang kasalanan mo'y ganyan, because you have been cleansed by the blood of Jesus. So pagka malinis po tayo, wala pong pwedeng ibutas ang kaaway sa atin because we are washed by the blood of the Lamb. Amen. Number 2, practice obeying God. So yung kalawa pong susi para maranasan natin yung ating spiritual breakthrough
is to practice obeying God. Hindi ko sinabi diyang you must learn how to obey God. No. Kung minsan alam mo naman kung ano yung dapat mong gawin, but we're not obeying God. So we need to practice. Pag sinabing practice, may action po. Hindi lang yung pumasok dito sa kaisipan mo yung Word of God, tapos lumabas sa kabilang tenga, paglabas mo sa church, wala lang. Ganon ka pa rin, paulit-ulit lang yung cycle na ginagawa natin. So, before the spiritual breakthrough will come, you need to practice obeying God. Sabihin nga po nating malakas, practice obeying God. Isa pa po, malakas, practice obeying God. So alam niyo po, merong talata dyan, it's about Abraham. Sa Genesis chapter 2, 22 verse 1 to 3, tingnan po natin kung anong ginawa ni Abraham. He passed the test of obedience. Ang sabi niya dito, now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Then he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I tell you. Verse 3. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey, and took two of his young men with him, Isaac his son. He split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Verse 9 to 12. Nag-jump po ako sa verse 9. Genesis 22, 9 to 12. Then they came to the place of which God had told him, and Abraham built an altar there and placed the wood in order. And he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, here I am. And he said, do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your only son from me. So ano po yung test of faith ni Abraham? Now alam naman natin that he was childless. Dumating siya sa point na nagkaroon siya ng breakthrough. Nagkaroon siya ng anak na ang pangalan ay si Isaac, at an old age po, menopause na po si Sarah, si Abraham is already 100 years old, pero dumaloy yung milagro sa kanila, nagkaroon sila ng anak na ang pangalan ay si Isaac. Kaya lang dumating sa point na tinest siya ng Diyos. Tunay nga ba ang pananampalataya ni Abraham? Marahil ganun po ang sinabi ng Diyos. Kaya ang ginawa ni Lord, inutusan niya si Abraham na i-offer niya si Isaac doon bilang sacrifice. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin pag in-offer mo yung anak mo during the Old Testament time? Yung pong sacrifice, pinapatay po yun at sinusunog. Pero it may be an animal, but this time, si Isaac ang pinakiusap ni Lord na ihandog ni Abraham, the only son. And then during this time, tinitignan po ni Lord yung puso ni Abraham. Sino bang mas mahal mo? Ako ba o ang iyong anak? Grabe po yung pagsubok na ito. Sino ba naman ang magulang na naayaan mong mamatay ang iyong anak at ikaw pa ang papatay sa kanya? It was a big challenge to test the faith of Abraham. Pero nakaka-bless po siya kasi doon sa verse 3, kagad-agad sabi niya, so Abraham rose early in the morning and saddled on his donkey. May complain? Nakita niyo po yung complain sa mga verses dyan? Meron ba kayong nakitang complain, church? Meron? Wala? Wala. Meron bang delay sa kanyang pagsunod? Meron po ba kayong nakita? Meron? Wala? Wala. Because the Bible says, early in the morning, nung na-receive niya yung kautusan ng Diyos,
Ang sinabi ng Diyos, take now your only son and go to the land of Moriah. I-offer mo siya doon. Ang sabi ni Abraham, hindi po siya nagtanong. Basta sige lang. Hindi man niya gaanong in-explain sa anak niya. No? Basta sumunod lang siya. Kinuha niya yung kanyang anak, nagdala siya ng mga kahoy, and then they went to the place which God had told them. Grabe yung obedience. Ano? Pero tayo, when it comes to our obedience, kung tayo ay mag-exam kay Lord, papasa po kaya tayo. Sana po, pumasa tayo. Ano? Because you're going to see what God has done to Abraham. John sa verse 9 to 12, nung papatayin na po niya si Isaac, kinuha na niya yung kutsilyo, ano? At talagang tinali na niya, nilagay na niya doon sa altar, nandun na yung kahoy, and then biglang nangusap ang Diyos sa kanya through an angel, no? The angel of the Lord called to him, verse 11 to 12, sabi niya, do not lay your hand on the Lord or do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Ang tanong, bakit sinubok ni Lord si Abraham? Because God is looking into the heart of Abraham kung sino ba ang number one sa buhay niya. Pero palagay po ninyo, kagustuhan ba ni Lord na mamatay si Isaac? Hindi po kagustuhan ni Lord yon. It is only a test of faith. Just to see kung sino ang mahal ni Abraham. Sino ang number one sa buhay niya. The same with us. Kung minsan may mga pagsubok tayo, may mga challenges tayo at nasusubok tayo kung sino ba ang number one sa buhay natin. Tanong ko po'y ganito, si Lord pa ba ang number one sa buhay natin? Can I hear an amen? If the Lord is number one in your life, it must be shown through our action, through our commitment, through our doing the ministry and everything. No, si Abraham wala pong complaint, basta sunod lang siya. Grabe yung obedience niya, no? Let us pray that we can have this kind of obedience. Because the Lord said to Samuel, sa 1 Samuel 15 verse 22, sa next slide, sabi na ni Samuel kay Saul, has the Lord as much delight in burnt offering and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Ano pong nakasaad dyan? To obey is better than sacrifice. So, ibig sabihin, kung ano man yung klaseng sakripisyong ginagawa natin, napaka-active natin sa church, pinapakita natin sa buong mundo that you are the kind of Christian na napakaganda ng image mo, but deep inside your heart, pag may personal dealings po si Lord sa inyo, are you obeying Him? Or are you obeying the desire of your heart? Kaya sabi ni Samuel, to obey is better than sacrifice. Kasi si Saul po, hindi niya sinunod ang kautusan ni Lord, no? Nagpatay siya, kumuha siya ng mga animals na pinagbawal ng Diyos, at ang kanyang motive, i-offer ko sila. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong kukuha ng anumang animals, patayin nyo lahat. Pero nagtira po siya with the purpose daw na isa-sacrifice niya yan. Kaya ganyan pong lumitaw yung verse na to obey is better than sacrifice. Ang tinitignan ni Lord, mga kapatid, yung puso natin. Kung gaano tayo ka-committed na sundin kung ano man ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Kung gaano tayo ka-committed na maging isang tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. So number 2, we need to practice obedience. No? Pagsunod sa Diyos at ang Biblia po ang ating gabay sa lahat ng yan. And then number 3, dito po ako magtatapos.
Number 3, believe that with God nothing is. Isa pang malakas. Believe that with God nothing is impossible. Sino pong naniniwala na walang imposible sa Diyos? Sinong naniniwala dito na kahit cancer pa yan, kayang pagalingin ni Lord? Kahit anong klaseng sakit, kayang pagalingin niya ng Panginoon. Only if you believe that with God nothing is impossible. Now let us look at the character of God. Diyan sa Jeremiah 32 verse 26 to 27. Sana po ay pinipicturean nyo yung mga Bible verse para basahin nyo pag uwi nyo sa bahay, no? Ang sabi dito, then the word of the Lord came to Jeremiah. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Sa Tagalog po, sa Jeremias, Kabanatang 32, talatang 26 hanggang 27. At sinabi ni Yahweh kay Jeremias, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. So there is nothing impossible with God. And then let us go to Matthew chapter 19 verse 25 to 26. Now pakinggan niyo po yung mga verses dito because these are verses that will boost your faith. Verse 25, when the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, who then can be saved? Ito po yung pinag-uusapan na parang napakahirap maligtas ng mga mayaman. Ano? Kaya sabi nila, sino ba ang pwedeng maligtas? Verse 26, Jesus looked at them and said, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Sabihin nga natin malakas, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Pwedeng maligtas kahit sino. Sa mga kamag-anak nyong hindi pa po ligtas, you can share the gospel to them. You can pray for them. And the Holy Spirit will work on them in a miraculous way na kung saan ma-amaze ka. That with God, nothing is impossible. Ano po? So gusto kong maitanim sa atin na yung karakter ng ating Diyos, si Yahweh, na walang bagay na mahirap para sa Kanya. Now let us go to Mark chapter 9, verse 21 to 24. Jesus asked the boy's father, how long has he been like this? From childhood, he answered. It has often thrown him into the fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. So ito po yung isang sitwasyon na kung saan itong isang batang ito from childhood, inahalian po siya ng masamang espiritu na kung saan yung espiritong maruming ito, tinatapon siya sa apoy o sa tubig. Ang goal ng espiritong ito ay para patayin yung bata. So dinala ito sa mga disciples ni Jesus, And then later on, dahil hindi nila napagaling, diniretso na po kay Jesus. So tinanong ni Jesus, kailan ba siya nagumpisa? Magbuhat pa po nang siya'y bata. Tapos, ang sinabi po ng tatay sa verse 22, but, meron siyang but. Pagka sinabing but, ibig sabihin, meron siyang pasubali. Nagdududa siya. Ano po? Kaya bang pagalingin ni Jesus yung anak ko? Parang ganon. Kaya yung sinabi po niya kay Jesus, if you can do anything, Lord, kung pwede kang may magawa, Panginoon, maawa po kayo sa amin, tulungan nyo kami. Tingnan niyo po yung sagot ni Jesus sa verse 23. Ito yung sagot ni Lord. If you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Maliwanag po ba, church? Everything is possible for one who believes. Naniniwala ka ba na sa Diyos kayang-kanyang ayusin ang sitwasyon mo?
Naniniwala ka ba na yung mga financial needs mo, maybe ang dami mong utang ngayon, kulang na kulang yung budget mo, naniniwala ka ba that God will supply all your needs? If you have sickness, do you believe that God can heal you right now? Kung ikaw ay matagal nang nagpe-pray para magkaroon ka ng asawa, sabi mo wala ka na sa kalendaryo, kay Lord, hindi uso yung wala sa kalendaryo. Can I hear an amen? Pag gusto kang bigyan ng partner in life ni Lord, He will give you at the right time. So wala pong imposible sa Panginoon. Sino yung nandito na nagpipray kayong magkaroon ng anak, but even until now, wala pa, hindi pa dumarating. You can only ask in the name of Jesus, and the Lord will answer. Sabi niya dito sa verse 24, immediately the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. So dito'y makita natin na may panahon, aminin na natin na nagdududa po tayo. Amen? Nagkukulangan tayo ng pananampalataya. Iniisip natin ang taong ito, imposible siyang maligtas. Masyado siyang makasalanan. Masyadong matigas ang kanyang puso. Pero pag hinipo na ni Lord ng banal na spirito ang taong ito, ma-amaze ka na siyang dating isang drug addict, makita mo siya ngayon, nangangaral na ng salita ng Diyos. Why? Because with God, nothing is impossible. Palakpakan po natin ang Panginoon. So we need to pray with faith. Ito po yung last verse ko sa Matthew 7, verse 7 to 8. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. Ano pong kailangan natin gawin? You have to knock, you have to ask, you have to seek, and the door will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. Sinabi ba ni Lord, sasaraduhan kita? Pag humingi ka, hindi. Ang sinabi ng Diyos, kapag humingi ka, bubuksan ko ang pintuan. At bubuksan ni Lord yung lahat ng mga breakthrough na kailangan natin. So we need to pray with faith, and we need to wait in faith. For without faith, it is impossible to please God. Gusto ko pong punta tayo doon sa ikatlong slide, yung may picture na God is working behind the scenes right now on your behalf. You see things happening that you just can't make up. Breakthrough, supernatural favor, and intervention. Answers are coming. So yung behind the scene, may ginagawa po pala ang Diyos on our behalf. No? Kung minsan ginagamit niya yung kanyang mga angels just to fulfill His promises. Because God is an answering God. He will never lie to us. And then God's timing is always perfect. Wala pong late, walang advance. God's timing is always perfect. Sino pong naniniwala that God is always on time? Tayo lang talaga ang hindi on time. Pero God's time is always perfect. And then last slide, God is touching and fixing every circumstance. Get ready for a supernatural breakthrough. Are you ready, church? Are you ready? Do you have the faith that God can move all your circumstances for His glory? Today, we are going to pray na ibigay ni Lord yung supernatural breakthrough na kailangan mo. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kapatid, sa oras na ito, habang lahat ay nakayuko, nakapikit, gusto kong gawin mong personal ang pananalangin mo sa oras na ito. I want you to talk to God.
I want you to open your heart. Huwag kang mahihiya sa Diyos. I want you to talk to Him right now. Sabihin mo ang sitwasyon mo. Sabihin mo yung breakthrough na kailangan mo sa finances, sa health mo, sa ministry mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay. Whatever needs you have right now, sabihin mo yan sa Panginoon. Buksan mo ang puso mo sa Kanya. And I believe the Holy Spirit is looking into your heart right now. Sabi ng Bible, ask, knock, and the door will be open to you. Ang kinin natin yung pangakong yon. Humingi tayo. Buksan natin ang ating puso. Kumatok tayo sa Panginoon at sabihin natin sa Kanya, Lord, here I am. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos sa oras na ito. I want you to talk to God right now. I want you to seek His face. I want you to ask for forgiveness. Humingi ka ng patawad sa Diyos sa oras na ito. If there is any sin, until now, paulit-ulit mong ginagawa, it's about time na lumaya ka, kapatid. But you have to make a choice. Confess it to God right now. Confess mo yan sa Panginoon. Hingi mo ng patawad. Hallelujah. If there is anyone in this place right now, na sa kauna-unahang pagkakataon, ay narinig mo ang mensaheng ito, kapatid, dinanyahang kita, saan ka man naroon, to come to Jesus. You need to position yourself for your breakthrough. But you cannot receive your breakthrough unless you make Jesus as the Lord of your life. Hindi mo marireceive ang breakthrough ito kung hindi ka tunay na anak ng Diyos. So right now, wherever you are, sin man pong nandito, ay hindi pa kayo sigurado sa kaligtasan ninyo, I want you to accept Jesus as the Lord of your life. Isuko mo ang buhay mo. Hindi lang yung sumusunod ka lang sa panalangin na ito, but I want you to make a personal commitment na talagang sinusuko mo ang buhay mo sa Panginoon at tinatalikuran mo na ang anumang kasalanan. Pwede bang sumunod ka sa panalangin ito ng pagtanggap? Panginoong Jesus, sa oras pong ito, minsan pa, ako'y lumalapit sa inyo. Inaamin na ako ay isang makasalanan. Inihiling ko po sa oras na ito, na patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Linisin mo ako ng iyong makapangyarihan dugo. Dalahin ko po na ako ay maging anak mo magbuhat sa oras na ito. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Kayo na pong maghari sa akin, magbuhat sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat, brothers and sisters sa Union Church. We are now on the part of our tithes and our blood offering. Pero bago po tayo dumako sa pagbibigay ng ating ikapu, gusto ko pong mag-share ng mga naranasan kong pagpapala at pagmamahal ni Lord sa akin at sa aking pamilya. Way back here when I was in a teenage life, tinatawag na po ako ni Lord. Pero dahil sa mga makabundong bagay, yung mga hindrance at mali paniniwala sa nakinalakihan ko, ay hindi ko ito pinagtuunan ng pansin. Nagyang nagpadala siya ng mga Christian, si Lord nagpadala ng mga Christian na nagtuturo sa amin sa school tungkol sa words of God from the Bible. Nagpupunta sa bahay namin, pero sadyang matigas ang puso ko. Hanggang sa namuhay ako sa sarili kong kakayanan, sarili kong pag-iisip, ngunit dumating yung time na kailangan ko magtrabaho at the time na nasa college ako dahil kailangan ko ng financial support sa education at para makapagpatuloy ng pag-aaral. Dito I met my better half, yung misis ko, si Lorena. At dahil may hair turner siyang dinadala, nagustuhan ko siya at nagkaroon kami ng nag-engage kami sa relationship. At hindi ko alam no idea na isa pala siyang Christian.
hanggang sa dumating yung time na pinakasalan ko siya. Tapos nagkaroon na kami ng pamilya. Patuloy ako nagtatrabaho, nag-aaral. A bit hard lalo na nang lumaki na yung pamilya ko, nagkaroon na ako ng mga anak. Even though na I'm not truly serving God at that time, He still blessed me para makaraos ako. Nagdadasal ako para sa mga pangangailangan ko, but I did not having a strong relationship to God. He made me pass the board exam and able to practice my profession as electrical engineer, yet I'm still away from Him. Kumbaga sa relationship, on and na po ako kay God. Ito yung mga madalas na nagkakaroon kami ng pagtatalo ng misis ko regarding my beliefs, paniniwala ko, na nauwi madalas sa pag-aaway. Pero dumating yung time na kumilos si God sa buhay ko, way back 2003 nung napunta ako sa Norway, at nagkausap kami ng sister ko na magpapahanap siya ng lugar para makapagpatayo ng bahay. No idea that this is the plan of God for me at sa family ko. In short, nakabili kami ng lupa dito sa Angeles at nakapagpatayo ng bahay yung sister ko. Most of my close relatives and friends ask me why I choose this place. Basta sinabi ko lang nagustuhan ko. Si Mrs. din, ng time na yon, hindi niya maintindihan noon bakit ko napili ang lugar na ito dahil nga malayo. At hindi ko rin alam ang sagot bakit ito ang napili ko. Una, walang relatives ako dito. Kahit sa Mrs. ko, wala kaming relatives. Mga kilala ko lang dito yung mga na-meet ko sa mga project sa trabaho ko. As time goes by, God revealed the plan that He had for us, which is the answer to our question. In this place, where He taught me how to serve Him according to His will. Gumamit siya ng mga tao para mapalapit ako sa Kanya dahil nga sa ibang paniniwala ko noon, humanap siya ng mga lingkod niya na makakatulong kay Mrs. para makita ko ang tamang paraan ng pagsisilbi, tamang relasyon, tamang pananampalataya kay God, at tamang church na dapat kong pinupuntahan. He made me the way so I will be able to see the light and become a born-again Christian. Dito, time na yan is nakita ko yung faithfulness sa God sa akin. He pushed me to attend the encounter EGR. At doon mas naranasan ko spiritually and physically yung presence ni God through Holy Spirit. And then, dito ko makikita yung pangako niya na isi-share ko sa inyo, yung Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So at that time, I started to seek more of God, seek more of His presence and guidance, and His righteousness. At nagpray ako kung paano ko siya mapagsibihan na ayon sa kanyang gustuhan. At yun nga, dumating lahat yung mga blessing, mas lalong dumating sa buhay namin. Nakapagpundar kami ng sarili naming house and lot na dati kasi nakatira lang kami sa bahay ng sister ko. And then nakapagpundar pa kami ng mga properties na minsan hindi ko inisip na mapupundar ko. At patuloy nakapag-aral yung mga anak ko, nakatapos yung dalawang anak ko at yung anak kong dalawa na natitira ay nag-aaral pa rin. At yung pang-araw-araw na daily needs namin ay natutugunan sa pagbiyaya ni Lord. At igigit sa lahat, yung pinag-pray ko na patuloy ko siyang maserve is pinagkakaloob ni Lord na makapagbigay ako ng tithes according to His will. Sa tinuro niya sa akin, sa atin, patuloy ko maibigay yon at mas tumaas ng tumaas at the days goes by, ay mapikaglob ko yung ikapu ko na mas maibigay ko sa Kanya ng makapagpabigay yung pagpapuri at pasasalamat. Pero dumarating din yung talaga si God, He still keep working on me, how to be more deeper on faith and relationship to Him. 2018, nagkaroon po ako ng serious illness. Nakikinabahala ng family ko at ng sisters ko, yung mga kapatid ko sa ibang bansa. Pero pinagaling ako ni Lord doon. Si Lord ay, actually, yung doctors sa Qatar at dito sa Pilipinas, same as sinabi, more on 1 to 3 months ang gamutan. Pero after 7 days na nandito ako sa Pilipinas, 5 days sa hospital and 7 days, pinagaling niya ako without any more complication, without any more medication, kundi is
to support lang, supplement sa katawan ko. And then, 2021, yung famous pandemic na dinagnaan na natin lahat, nagkaroon po kami ng COVID ng mga anak kong babae, manugang ko, pati apo ko. At na-hospital po ako noon. At noong time na yon, pinamalas ni Lord yung kapangyarihan niya sa akin. Kung ano yung pagmamahal niya, kung gaano kahalaga yung buhay na ibinigay niya sa akin. At doon po pinagaling niya ako at ang pamilya ko. Even though na akala ko na final stage na ako, pero sabi ni Lord, manghawakan ka lang. Andun, pinagaling niya ako na totally. At doon na yung time na yon, doon na lalo ko naunawaan. He made me more understand kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko. Dumating din yung time na nagkaroon ako ng mga challenges sa work ko, and I feel disappointed. Pero nandyan si Lord para patuloy siyang gumagabay sa akin. Meron siyang mga taong ginagamit sa katauhan nila Pastor Lawrence, Pastor Malu, sa mentor ko si Brother Teng, sa planter, sa cell group namin, yung misis ko at yung mga pamilya ko at yung mga kapatid ko. Para mabigyan ako ng mga encouragement at godly advice and prayers. At God's perfect time, after na mas maging patient ako at maging maunawaan ko yung mga bagay-bagay sa mga trabaho ko at mga situation, pinagkaloob niya yung pinagpadasal ko. Binigyan niya po ako ng pinagkaloob ni Lord na magkaroon akong promotion sa trabaho ko. Ay yung bago kong job position na last hitch ay ginampanan ko na sa trabaho. Of course, hindi naging madali ito. Medyo may mga struggle at medyo mabigat yung mga decision making. Pero nandun yung adjustment, yung struggle sa trabaho. Pero ang naunang natutunan ko po dito, itinulo ni Lord sa akin is yung first thing, siya muna isipin natin. Tapos, put all your trust at saka faith kay Lord. At ang unang kong ginawa is ipag-pray ko na makaraos ako on that time. At maging maayos yung pamumuhay namin at pamilya ko. Dito ko makikita yung what is the amazing God's love and grace na nagbibigay amaze sa buhay ko. Dito rin po ako magtatapos. I-share ko lang yung Bible verse from Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not dismay, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ano pa man ang dumarating sa ating buhay, up or down, nandiyan si God para mapagtagumpayan natin to. We must put all our full trust and faith to our Almighty God, and everything will be in order. Nandiyan po yung talaga sinabi, yung katulad na sinabi ni Pastora, may breakthrough natin kung ano man yung pinagdadaanan natin. Amen. Tayo po tumayo at itaas natin yung ating mga kaloob. And then we pray for now. Hallelujah, Father God, we praise you and honor you sa lahat ng biyayang pinagkakaloob mo sa amin. Lahat ng glory, lahat ng karangalan ay ino-offer namin sa iyo, Father God. Sa iyo lamang ang aming pananampalataya at paglilingkod. Muli po, Diyos Ama ko, i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Naway ang aming pagtatim, ang aming tithes, ang aming love offering, naway i-bless mo po ito, Father God, at malugod mo po itong tanggapin na makapagbigay ng karangalan at kaluhalhatian sa iyo. At ito po ay magamit sa pagpapalawak ng iyong ministry, O Father God, O Lord Jesus. Naway ang bawat magbibigay ng kanilang mga akapo at love offering, naway i-bless mo po ito at tulungan mo po at bless mo ng maging maayos ang kanilang pamumuhay, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga trabaho, sa kanilang pag-aaral ay mapagtagumpayan nila, O Lord. Naway ipagkaloob mo po na bumalik itong aming mga ikapo ng ligsik-liglig at umaapaw. Naway i-bless mo ang bawat isa sa amin, O Father God. Balutin mo po kami ng banal na dugo ng Panginoong Hesus na siyang magbibigay sa amin ng protection, tagumpay at kagalingan. Maraming pong salamat at puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming mga panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo.
Amen. Amen.